Pagbibigay pugay sa ating mga veterano at pakikipagtulungan sa laban ng ating mga lolo. Tapos na po ang gera laban sa mga Hapon, pero patuloy pa rin ang pakikibaka at magsisimula yan ngayong hapon sa Kababayan LA. Ngayon po ang ika-11 araw ng ika-11 buwan ng taon, November 11. Sa buong Amerika po, pinagdiriwang yung tinatawag nilang Veterans Day. So, Happy Veterans Day to everyone. Ngayong araw na ito, kinikilala po natin ang pagsasakripisyo ng mga magigiting na sundalo na nagbubuwis po ng kanilang buhay para mabigay sa atin ang kapayapaan at kalayaan na tinatamasan natin ngayon. Pero sa ating pong Filipino-American community, hindi po ito talagang lubos na pagdiriwang dahil marami pa rin pong pinaglalaban ng ating mga lolo. In fact, marami po sa kanila binawian na po ng buhay, pumanaw na hindi pa po natatamasa yung kanilang dapat na makuha dahil po sa pakikipaglaban nila noong tinatawag na World War II. And this afternoon on the show, gaya nga po ng sinabi ko kanina, magbibigay po tayo ng pagpupugay, pero kailangan din po nating malaman kung ano naman ang pwede nating gawin para makatulong sa kanilang laban. Al Garcia, always on Kababayan LA. Hello and welcome back. Magandang hapon sa inyong lahat at Happy Veterans Day. Ayan. Mr. John Aspiras, Happy Veterans Day po sa inyo. Happy ba? Very happy. Very happy. And Errol, you know, we've had you here on the show before talking about a different topic. But today, we're going to find out your involvement with the cause of the veterans. Let's start with you. Pagka November 11, you know, 8 years na ako dito sa Amerika. And I remember when I was first new here, I was working, kinover ko na yung tinatawag na march. And ngayon, taon-taon na lang, nagmamarcha tayo. Ano ba yung pinaglalaban natin? Unang-una, nagdesisyon kami na ipagdiwang ang Veterans Day na hiwalay dahil hindi pa nare-recognize ang mga Filipino-American veterans. They are Filipino veterans but they are not recognized as American veterans for the last 65 years. Okay. Ngayon, maraming nalilito kasi sinasabi nila, di ba nagkaroon na nga nung tinatawag na lump sum sa stimulus bill ni Obama last year, hindi pa ba tapos yon? Number one kasi doon sa lump sum, hindi kinilala or the Filipino veterans were not recognized as American veterans. Pangalawa, maraming na-deny. More than 27,000 veterans or 52% out of the 41,000 who applied were denied. Pangatlo, yung mga balo hindi nabigyan. Yun ang mga pinaglalaban namin. Kaya we protest the fact that we are still unrecognized and we did not get the benefits that they deserve. All right. Mr. John Aspiras, ano pong makukwento nyo sa amin? Ano po bang naging role nyo noong World War II? Kami, ang aming unit, kami ang nasa Batangas unit sa Southern Manila, Batangas. And ang unit namin ay yung Beredo unit, Phil-American Irregular Troops Beredo unit sa bundok ng Batangas. Ang aming role doon nag-observe kami ng mga movements ng mga shipping equipments ng mga Japanese at kinuha namin pinapadala namin sa Australia at that time. Kung anong mga movements nila. So bali naging espiya kayo doon. Gaano ba kadelikado at kahirap yung mga kalalagayan nyo nung panahon na yon? Alam mo naman ang mga Hapon at that time they're very cruel. Sila. Mahuli ka, puto ng ulo. Wala silang Ngayon po, you were able to survive that war, that battle. Pero ngayon talagang nakikipaglaban pa rin tayo. How does it make you feel? Katulad po nung lump sum, okay? Ano pong pakiramdam na nakuha yung lump sum pero parang hindi pa rin kumpleto, hindi pa rin ganap yung pagkilala ng pamahalang Amerika? Yun yung malungkot nun for 65 years, maghihintay ka ng iyong dapat na ibigay sa iyo, ang benefits mo. Until now, marami namamatay sa amin. 10 mga, I am 85 years old na ako ngayon. 85 na.
And mukhang all the parang- rest are... Parang bata pa rin po kayo. Siguro po yung pakikipaglaban, it's keeping you young, it's keeping you vibrant. really, that time, I was 19 years old na ako noon at that time. Yeah. And, gusto mo gera, gusto mo makipag, Yeah. at that age. But I'm very positive that this time itong pakikipaglaban na to nakakapagod din, Al, di ba? Taon-taon nandito tayo sa Kababayan LA, we're talking about this, Aaron. Tell us about your involvement in all this. Balita ko, presidente ka ng kanilang organisasyon. Yung PACE, Filipino-American for Community Empowerment, tinayo namin ni Al tsaka ni Mrs. Alejandrino para suportahan o bigyan ng moral ang mga veterano natin. Kasi we see them every day suffering. I mean, they were entrapped here financially. Wala silang trabaho, kukunti ang tinatanggap nila sa gobyerno. So we step in to give them a little moral support Go and ahead, a I'm little sorry. financial support in terms of providing them programs, When you say they're suffering, kailangan nating pag-usapan to Kasi kailangan nating ilabas sa mga viewers natin at sa public kung paano ba nabubuhay ang ating mga veterans. In fact, I hear stories na sasakay ng bus, pupunta somewhere, tapos naliligaw na lang kasi hindi na alam kung saan sila bababa. In fact, I hear about 5 people living in a 1-bedroom space. Yes. We're going to be talking about that. I've seen that with my own Yeah, eyes. kailangan po natin itong pag-usapan. Mga kababayan, kailangan din po nating makibaka. Kailangan natin silang tulungan. And we're going to be talking about that when we return on the show. Don't go away. Pilipinas kung